Kaya ang mga babae, lalo na sa mga vlogger, no? Di ba? Yung mga babae, hindi na dahil nagbablog-vlog yan. Yung nagbablog, nagle-lecture, tapos magpakita pa ng mukha. Tapos yung mga couple-couple pa kuno. Nagdadawa. Tapos may mga comment na sana all. Sweet naman. Sarap naman yung ginagawa nila. Sana all, mayroon din ako. Subhanallah, ba't ginaingitan yung ganyan? Ang babae sa Islam, yun nga, ang babae nga hindi nga nautusan pumunta sa masjid eh. Di ba? Ang babae hindi nautusan pumunta sa masjid, tapos nilalantad ng babae ang mukha niya sa social media. Ang babae sa loob lang ng bahay yan. Hindi yan. Sapat na ang lalaki magdakwa sa lahat. Hindi na natin sila kailangan. Kami na, sapat na po. Marami na po kami nagdadakwa sa social media. Hindi natin kailangan ng mga babae. Pwede sila magdakwa, boses lang, okay. Pero magpapakita pa ng mukha. Magpapakita pa ng niqab. Magpapakita pa ng mga kuko. Magpapakita pa ng mga daliri. Wow, inshallah, grabe yung kamay niya, ang haba ng kuko. Ang ganda ng cutics. Nail polish. Uy, ang daming na-in-love. Kamay pa lang, yung mata pa lang ni sister, grabe. Subhanallah, anong focus ng pagdadakwa mo, napipit na yung mga lalaki? Ang mga babae, pag lumabas ng bahay, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajatil mar'atu min baytiha, istashrafaha syaitan." Pag lumabas ang babae sa loob ng bahay niya, lumabas ang babae sa bahay, istashrafaha syaitan, kukontrolin siya ng syaitan. Ibig sabihin, papalamutihan siya ng syaitan. Kaya dapat ang babae, sa bahay lang yan magdawa. Pwede siya magdawa sa kapwa niya babae, mga lecture, seminar sa kapwa niya babae. Pero yung mga lecture sa mga symposium na ang MC babae, hindi pwede yun. Yung may mga mag-MC, tapos lahat ng ustads, ulama sa likod, tapos ang MC. Okay, ito, i-insert ko na lang to kasi may mga ganito nangyayari. May mga invitation ng mga grupo ng mga kababaihan, mga organisasyon, association, mga samahan ng mga kababaihan, nag-invite sila ng lecturer na ustad sa alim o sino mang lecturer, sino mang sikat na lecturer, tapos sila ang MC, sila ang maglalagay ng garland. Ha? Ano ba tawag doon? Garland? Okay? Maglalagay sila doon. Hindi sila dapat maglagay noon. Dapat, sister, hindi kayo dapat ang MC dyan. Hindi kayo dapat pwesto nyo sa likod eh. Kaya ang pagkakaiba rin natin sa sala, ang babae, kung magsasali sila sa masjid, saan ang pwesto nila? Tapos, problema, nasa harapan natin. Nandito yung lecturer. Tapos si sister nag-speech. Mashallah. Sana all. Hindi pwede yun. No, fit na yun. Fit na yun. Kasi mga ustad dyan. Sabi yung ang ganda ng suot na. Tuloy yung lecture, makalimutan natin. Okay? So, dapat sa mga babae, hindi dapat nag-ano. Kaya ang payo ko sa ating lahat, pangkalahatan, hindi to paninira, hindi dapat pina-follow ang mga babaeng vlogger. Kahit lecturer pa yan, hinahamon ko yung mga babae na yan, na hindi kayo dapat pina-follow. Bakit? Bakit nyo i-follow na naghahayag sila ng mukha nila? Naghahayag sila ng itsura nila sa social media. At yung lalaki na hinahayaan niya yung asawa niya magdawa na nakalantad, magdadawa sa social media, abay may pa-holding hands pa yung iba. Haram ba mag-holding hands sa mag-asawa? Hindi. Hindi. Maghalikan? Hindi. Magyakapan? Pero pwede bang nasa harapan natin? Ikaw, yung asawa mo, kaya mo lang humarap kasi nasa social media kayo, pero maghalikan kayo, mahiya ka naman. Hindi kayo nakikita ng matagal ng star. At least hindi public. Ay, taste lang. Grabe ka naman. Sa airport? Sa airport? Ay, nako. Pabuti mo ng bahay. Hindi ka na makasabar. Grabe ka naman. Konti na nga lang yung biyahe mo eh. Nakapagbiyahe ka ng 10 hours. Mas malayo yung biyahe mo mula Riyadh to Pilipinas, tapos Manila to Novaliches lang. Hindi ka naman kapagsabar. Oh, buti kung diretso kayo Novaliches. Hindi madadaan pa kayo eh. Hindi ka naman kapagsabar, subhanallah. So, hindi dapat sa mga vlogger yun na babae, mas lalo ni mag-asawa na nag-holding hands, nag-iyakapan sa social media, hindi kaya-aya yun. Hindi natin pinagbabawal yung paghalikan nila. Pero hindi pang public. Ang sabi ng Allah sa Quran, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ang inyong mga asawang mga babae, takip mo. Ikayo, na lalaki, takip kayo ng mga babae. Ba't kayo nagpa-vlog? Dapat, huwag mong hayaan ang asawa mong naglalantad sa social media. Tapos lahat nagpupuri sa kanya, mashallah si sister ang ganda. Gusto mo ba na tinitingnan yung misis mo? Kasi ang mata natin, hindi tayo pwedeng tumingin sa babae.
ang babae, paano ka makakapokus? Ang lalaki na hinahayaan niya ang asawa niya sa social media na kahit nagdadakwa pa yan, ang tawag ko dyan, dayus. Dayus, hindi bayot. Kaya ba yung dalawa, ha? Baka wala sabihin niya, bayot. Dayus ang tawag doon. La yadkhulul jannata dayyus. Hindi makakapasok sa paraiso ang lalaki na walang pakialam sa pamilya niya, mga babae. Ano ibig sabihin na walang pakialam? Okay lang sa'yo, napasok yung kapatid mo kasamang boyfriend niya sa bahay niyo. Kumbaga may mga ganun, di ba? Naniligaw, okay lang magsama sila, okay lang sa'yo. Walang marinig sa'yo ba? Ay, basta mahalaga. Nagpakilala? Anong nagpakilala? Hindi pwede. Okay lang sa'yo na naglalantad ng asawa mo sa social media, labas-masok, kahit sinong kasama niya. Dayus ang tawag sa'yo. Gusto bang maging dayus ka? Wala kang pakialam, wala kang silos ba? Wala kang silos sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, pinahayaan mo na lang. Kayo yung mga babae ng mga vloggers sa social media, at nagpinapabayaan ng pamilya nila na, okay, yung dakwa niya, hindi natin pinagbabawal yun, yung dakwa niya. Pero yung lalantad siya sa social media, yung darar, mas malaki ang kapinsalaan yung paglalantad niya kaysa na itutulong niya sa pagdadakwa. Naintindihan? Obligado ang sala sa masjid, di ba? Pero imagine, ang obligado ang sala, pero sa bahay lang sila inutusan. Sa bahay. Pwede siya magdakwa. Pwede. Kung boses lang, walang problema. Kasi ang sabi ng Allah sa Quran, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاءً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Ang mga babae na asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nagtatanong ang mga sahaba, sa likuran ng harang. Hindi na nakikita. Hindi nila nakikita ang mga babae sa likuran ng harang. Sister, anong meron dyan? Pwede ba kami makahingi? Kung may maalam ang babae sa batas ng Islam, pwede ka magtanong. Sister, maalam ka sa batas, pwede ba akong magtanong? Pwede po. Pero sa likuran ng sa may harang, hindi mo nakikita. Ngayon, anong harang? Walang harang. Pwede mong i-describe lahat ang suot niya. Kaya mga babae na mga vlogger, dapat itigil na nila yan. Yung pagbablog nila kasi nakaka-fit na lang sila. Tapos ang lambing pa niya magsalita. Pinapaganda pang busis. Hello guys! Subhanallah, mga babae talaga, oh. Ang mga babae, dapat hindi nila pinapalambing ang busis nila. Kasi maglalabasan ng mga manyakis. Anong sabi ng Allah sa Quran? وَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَادٌ. O kayo mga babae, huwag naman kayo maglambing-lambing sa mga busis nyo. Kasi yung manyakis, kahit hindi manyakis, ay nagiging manyakis. Kasi kayo rin eh. Kayo ang dahilan. Kasi kayo, fit na kayo, na hindi pa kayo nakakatulong sa ummah. Sumasabay pa kayo sa pagbablog. Yung mga lalaki na nagdadakwa, pinaparating ang Islam, pinapalaga ng pang-Islam, ikaw na masinisira mo kasi ikaw yung mga lalaki hindi na nakapalo sa amin. Hindi na nakikinig ng lecture. Instead, na lecture ng mga ulama, ng mga lalaki, ang pinupukusan, doon sa babae. Doon nagtatanong. Masala, sister, Assalamualaikum. Ang ganda pa ng mga boses ng lalaki. Nagpapakit pa. Oo. Sister, wajib ba yung sister? Anong resulta nun? Tapos hayaan mo yung asawa mo na pinagtatanungan? Tapos nagko-comment ang mga lalaki sa kanyang video? Hindi na babagay. Kaya ang lalaki na ganyan, dayot. Dapat hindi pinagbabawalan niya ang asawa niya. Kahit nagpapalaro pa yan, kahit ang layunin nila dawa, hindi hindi alinsunod sa batas ng Islam. Kaya dapat sa babae, kaya nga walang adan ang babae, walang iqama kasi ang busis niya iniiwasan na marinig. Eh yung pag narinig ng lalaki yung adan, magmadali na, babae yung nag-adan, no? Yung crush ko. Okay, so malinaw?